Bago ko simula ng aking kwento, mayroon akong isang katanungan para sa inyo. Naranasan na bang maligaw sa kagubatan at mapunta sa isang baryo na kailanman ay hindi mo aakalain na mayroon pala? Ako kasi ay oo na. Akala ko noon ay isang simpleng baryo lamang ang napuntahan ko. Hindi ko man lang alam na ang karanasan ko sa baryong yon ay ang tuluyang nagpapabago sa buhay ko. Magandang umaga, Sir Eric. Itago mo na lang ako sa pangalan na Lito. Isa ako sa mga tagapakinig mo magmula pa noon. Habang nakikinig ako sa inyo ay nanunumbalik sa alaala ko ang nangyari noong nasa 30 anyos pa lamang ako. Mahigit 4 na dekada na rin ang nakakaraan at dami ng pwede kong hindi makalimutan. Ayun pa talagang nakakahindik na karanasan ko ang nanatili sa memorya ko. Sisimulan ko ang kwento noong araw na naglalakad kami ni Baste sa gubat. Halos 3 araw na kami noong naglalakbay sa gubat pero wala pa rin kaming mahanap na malapit na baryo na pwede naming mabilhan ng pagkain at matirahan ng ilang araw. Dati po kasi kaming sundalo ni Baste na maagang umalis sa serbisyo upang tuparin ang pangarap naming maging manlalakbay. Mas maganda kasi ang maging manlalakbay kaysa maging sundalo. Para sa akin mas malayo ako sa problema at panganib. Habang naglalakad kami ni Baste ay sinabihan ko siya na kailangan na namin makahanap ng pagkain. Dagdag ko pa na kailangan na rin namin mamulot ng mga tuyong kahoy na pwede naming gamitin upang gawing apoy. Malapit na kasing gumabi pero nasa gubat pa rin kami. Sinagot naman ako ni Baste na maghiwalay daw muna kami at magkita na lang daw sa pwestong yon. Nilagyan pa ng pilak na bagay ni Baste ang lupa para maging palatandaan na doon kami babalik at magkikita. Tumango naman ako sa sinabi niya. Kaya babala ko pa na mag-ingat siya dahil baka makasalamuha niya ng mababangis na hayop. Tumawa na lamang si Baste sa akin at sinabihan ako na mag-ingat din daw ako kasi baka raw hindi lang hayop ang makasalubong ko, kung hindi isang aswang. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Baste. Sa tagal naming naglalakbay ay hindi pa kami nakakasalamuha ng aswang kahit anong pagbibiro namin. Hindi naman sa gusto namin makasalamuha ng aswang. Sadyang para sa amin ay hindi ito totoo hanggat hindi namin nakikita. Naglakad na lamang ako sa kabilang parte ng daan. Tahimik lamang akong namumulot ng mga punong kahoy na yon ay hanggang sa mapansin ko ang isang lubid na naapakan ko. Akala ko pa nga ay may mahuhulog sa aking kulungan pero sa awa ng Diyos ay wala naman. Tinignan ko muna ng ilang saglit ang lubid bago ko maisipan na sundan ito. Inisip ko noon na baka may pagkain o kaya naman may malapit na baryo doon. Sinundan ko lamang ang lubid hanggang sa mapadpad ako sa harapan ng isang kuweba. Putol na rin ang lubid. Labis pa ang pagkadismaya ko noon kasi wala namang baryo o pagkain na naghihintay sa akin. Tumalikod na lamang ako at akmang hahakbang napalayo nang maramdaman ko ang pagguho ng lupa na inaapakan ko. Hanggang sa tuluyan akong mahulog sa isang malalim na hukay. Nagpagulong-gulong ako noon sa lupa at mahina pa akong napadaing dahil sa sakit. Halos 1 minuto rin akong nagpagulong-gulong noon bago ako tuluyang huminto. Nanghihina akong minulat ang aking mata. Ramdam ko na may mga galos ako sa katawan. Hindi ko alam noon kung saan na akong parte ng gubat dahil tanging dilim lamang ang nakikita ko. Malakas akong sumigaw ng tao po para malaman kung may tao doon pero walang sumagot. Sinubukan ko na lamang maglakad-lakad hanggang sa makakita ako ng liwanag. Lakad-takbo ang aking ginawa para makapunta sa liwanag na yon. Napapikit na lamang ako nang tuluyan akong makapasok sa liwanag. Napapikit pa ako ng ilang segundo bago ko imulat ang aking mata. Nagulat na lamang ako nang makita ang paligid. Isa po yung baryo pero kakaiba ang mga bahay. Ang mga bahay ay gawa sa maliliit na kubo na hugis at sulok. Punong-puno ang mga kubong yon sa magkabila ang gilid ng daan. Marami ring tao ang naglalaro, nag-uusap at may iba pang nagbubuhat ng mga gamit. Umawang ang labi ko sa pinaghalong mangha at pagtataka. Hindi ko alam noon kung nasaan ako at hindi ko akalain noon na may ganoong baryo. Nagsimula na akong maglakad habang tumitingin sa paligid. Ramdam ko ang tingin sa akin ng bawat taong nadadaanan ko. Lalapitan ko na sana ang isang ali para tanungin nang makarinig ako ng sigaw sa hindi kalayuan. Nabaling ang atensyon ko roon at mabilis na sinundan kung saan nanggagaling ang sigaw. Ilang lakad din ang aking ginawa bago ako makarating sa isang bakanting lote na mayroon pang malaking estatwa ng unggoy na may sungay.
Maraming tao ang naroroon at sa gitnang parte ay kitang-kita ko ang isang lalaking binubuhusan ng tubig na para bang binibinyagan ito. Kaso sa marahas na paraan. Nakasabunot kasi ang matandang nagbubuhos ng tubig doon sa tao. Kitang-kita ko pa kung paano niya ilublob sa tubig ang kawawang tao. Inisip ko na lamang noon na baka isa lang silang tribo na may kakaibang kultura. Sa sobrang lawak din naman ng Pilipinas, hindi pa ako maalam noon sa iba't ibang tribo na naninirahan dito. Tahimik lamang akong nanonood sa ginagawa ng matanda. May parte pa sa akin noon na gusto ko siyang pigilan dahil parang nilulunod na nito ang taong hawak niya. Nagulat na lamang ako nang may tumapik sa aking balikat. Paglingon ko ay isa itong lalaki. Kaedad ko rin siya base sa kanyang itsura. Nangunot ang aking noo-noo nang mahinang tumawa ng lalaki. Saka sinabi sa akin na ngayon niya lang daw ako nakita. Sa isang linggo niya raw na pananatili sa lugar na yun ay hindi niya raw nakita ang aking muka. Sasagot pa sana ako nang muli siyang magsalita. Tinanong niya ako kung baguhan daw ba ako at napilitan lang daw ba ako kagaya niya. Hindi agad ako nakasagot sa tanong niya. Hindi ko rin kasi noon maintindihan kung anong ibig niyang sabihin sa tanong na yun. Ibubuka ko na sana ang aking bibig para sumagot ng sumigawang matanda. Automatikong naglakad ang lalaking kausap ko palapit sa matanda. Hinawakan ng matanda ang lalaki sa ulo at ilang segundo pa ay muling sumigaw ang matanda. Sa pagkakataon na yon halatang halata rito ang galit. Nagulat na lamang ako nang tumarak sa likod ng lalaki ang isang palaso. Umawang ang labi ko sa nakita. Walang atubili pang tinulak ng matanda ang lalaki. Pahiga. Kaya naman tumagos sa dibdib nito ang palaso. Napatakip ako sa bibig sa gulat pero pagtingin ko sa paligid ay parang normal na sa kanila ang nangyari. Napaatras na lamang ako. Pakiramdam ko noon ay napunta ako sa panganib. Tatalikod na sana ako nang sumigaw ulit ang matanda. Natigilan ako sa paglalakad saka humarap sa matanda. Laking gulat ko na lamang nang mapansin na nakatingin ng lahat sa akin. Kasama na ang matanda. Napalunok muna ako ng isang beses bago nakangiting kumaway sa matanda. Alam ko po na dapat matapang ang sundalo pero noong mga oras na yun ay nakalimutan ko bigla ang pagiging matapang. Hindi rin kasi ako handa noon na mamatay pa. Isa rin yun sa rason kung bakit ako umalis sa pagiging sundalo. Takot kasi akong ialay ang buhay ko. Ibubuka ko na sana ang aking bibig upang magsalita ng may humawak sa aking mga braso. Naalerto ako pero mas pinili kong hindi magpumiglas. Gusto ko kasing ipakita sa kanila na hindi ako natatakot dahil baka kung mapansin nilang kinakabahan ako, ay baka may tumarak din na palaso sa aking likod. Nang makalapit ako sa matanda ay nakangiti niya akong tinignan. Nagpakilala ang matanda sa pangalan na Losyang. Siya raw ang pinuno ng baryo. Yun daw ang unang pagkakataon na nakita niya ako at sigurado raw si Lola Losyang na voluntaryo akong pumunta. Kaya naman tinatanggap niya na ako agad na maging kasapi nila. Hindi ako agad nakapagsalita. Bumaba ang tingin ko sa lalaking kamamatay pa lamang saka kay Lola Losyang. Nabaling ang tingin ko kay Lola Losyang nang tumawa siya sa kasinabing wag daw ako matakot. Ang lalaki daw na namatay ay taksil sa baryo, kaya daw nararapat lang dito ang nangyari. Yun daw kasi ang parusa sa pagtataksil at hindi pagsunod sa patakaran. Hindi pa rin ako umimik. Nakatitig lamang ako kay Lola Losyang. Ilang saglit pa ay pumalakpak si Lola Losyang kasabay ng pag-alis ng mga tao doon. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Pakiramdam ko pa noon ay nasa bingit ako ng kamatayan. Nang makaalis ang mga tao doon ay magsasalita na sana ako nang magsalita si Lola Losyang. Sa pagkakataon na yon ay seryoso na ang kanyang muka. Sinabi niya sa akin na tinatanggap niya raw akong maging kasapi nila pero kailangan daw ay sumunod ako sa mga patakaran ng baryo. Kung ayaw ko raw matulad sa lalaki. Naitikom ko ang aking bibig sa huling sinabi niya. Napalunok pa ako ng ilang beses nang mapansin ko ang matatalim niyang titig sa akin. Nagsimulang maglakad si Lola Losyang kaya naman mabilis akong sumunod sa kanya. Sinabi sa akin ni Lola Losyang na marami na raw katulad ko ang napadpad sa baryo. Yung iba raw ay masaya na, yung iba raw ay may pamilya na, at yung iba raw ay namayapa na. Ayon pa kay Lola Losyang kung gusto ko raw maging maganda ang buhay ko, ay kailangan ko raw sumunod sa patakaran para rin daw tuluyan akong mabinyagan at maging kasapi nila. Tumikhim muna ako bago maglakas loob na magsabing gusto kong umuwi.
Dagdag ko pa na naligaw lamang ako sa baryo at kailangan ko nang makabalik sa gubat kung nasaan ako kanina. Napahinto si Lola Losyang sa paglalakad. Humarap siya sa akin saglit bago muling tumalikod at nagsalita patungkol sa pagbibinyag sa akin. Hindi niya man lang pinansin noon ang sinabi ko. Sinubukan ko pang sabihin sa kanya na tulungan niya akong makabalik sa gubat pero hindi pa rin niya ako pinapansin. Sa halip na sagutin ako ay sinabi niya na lamang na mayroon akong 3 araw bago ako mabinyagan. Sa 3 araw na yon, kailangan daw sumunod ako sa mga patakaran para daw mabinyagan ako at kapag nabinyagan ako ay bibigyan na raw ako ng isang kahilingan. Kahit ano raw na kahilingan. Tinanong ko si Lola Losyang kung pwede ko bang hilingin na makaalis sa baryong yon. Hindi agad sumagot si Lola Losyang pero kalaunan ay tumango siya. Ayon pa sa kanya kung gusto ko raw mabinyagan ay kailangan ko raw sundin ang bawat iaatas sa akin. Yun din daw ang magiging paraan para makuha ko raw ang hiling ko at mabinyagan. Hindi na lamang ako umimik kay Lola Losyang. Naisip ko noon na hindi ako tutulungan ni Lola Losyang na makaalis sa lugar na yon hanggat hindi ako nabibinyagan. Naisipan ko noon na kailangan ko lamang mabinyagan para makaalis. Huminto sa paglalakad si Lola Losyang sa isang bahay sa Patatsulok. Nakangiti niya akong hinarap sa sinabi sa akin na yun daw ang aking magiging bahay sa baryong yon. Dagdag niya pa na may pupunta na lang daw sa bahay ko na isang lalaki para daw ibigay sa akin ang unang pagsubok. Napakamot na lamang ako sa ulo nang maglakad na palayo si Lola Losyang. Pumasok na lamang ako ng bahay sa kadumiretso sa kama na naroroon. Iniisip ko noon si Basti. Panigurado kasing hinahanap niya na ako. Ipipikit ko pa lang sana ang aking mata nang may kumatok sa pinto. Agad akong bumangon at pinagbuksan ang pinto. Nagulat ako nang makita ang isang lalaki. Nagpakilala ang lalaki sa pangalan na Hiro. Siya raw ang inuutusan ni Lola Losyang na magbigay sa akin ng unang pagsubok ko. Inabot sa akin ni Hiro ang isang walis tingting na gawa sa balat ng saging. Sinabi ni Hiro na kailangan ko raw linisin ang buong baryo. Huwag daw akong mag-alala dahil mayroon din daw akong katulong na katulad kong bagong salta sa baryo. Hindi ko na nagawa pang magreklamo nang tumalikod na si Hiro. Napabuntong hininga na lamang ako noon at wala nang nagawa kung hindi ang lumabas ng bahay at magsimulang maglinis. Hindi ko pa maintindihan noon kung bakit sa halip na tingting ang ginagamit kong walis ay isang walis na gawa sa dahon ng saging ang binigay sa akin. Patuloy lamang ako sa pagwawalis hanggang sa mapansin ko ang isang pinto na nakaawang. Naglakad ako papunta roon at hindi sinasadyang naitulak ang pinto pabukas. Kitang-kita ko ang nakahilirang mga kulungan doon. Bukod pa roon maalikabok din ang loob. Pumasok na lamang ako sa loob at nagsimulang magwalis. Tahimik lamang ako habang iniisip kung paano ako makakaalis ng maaga sa baryo na yon. Ilang saglit pa ay nagulat ako nang makakita ng isang lalaking nakatalikod. Nakakulong ito at sugatan pa. Lumapit ako sa lalaki upang tignan ito kung sino at halos manlaki ang aking mata nang umangat siya ng tingin. Kamukhang kamukha niya yung lalaki na una kong nakausap. Hindi ko na napigilan pa ang sarili kong tanungin siya kung paano siya nabuhay. Dagdag ko pa na nasaksihan ko mismo kung paano siya namatay dahil tumagos ang palaso sa dibdib niya. Nanlaki ang mata ng lalaki at sa isang iglap ay umiyak ito sa aking harapan. Nagpakilala siya sa pangalan na Jan. Isa raw siyang mga ngaso na naligaw sa baryo na yon. Ang nakita ko raw na namatay ay ang kanyang kakambal na nakulong kasama niya sa baryo. Akala niya ay paparusahan lang daw ito pero hindi niya akalain na papatayin na nila. Nagulat ako nang lumapit sa akin si Jan. Sinabi niya sa akin na kailangan ko na raw umalis habang maaga pa. Hindi raw mga tao ang nakakasama ko. Magsasalita pa sana ulit si Jan nang may tumikhim sa aking likuran. Paglingon ko ay nakita ko si Lola Losyang na seryosong nakatitig sa akin. Napatingin ako kay Jan at takot nang makita si Lola Losyang. Napaatras pa ito habang sinisigaw ang salitang aswang. Inaamin ko pong nakaramdam ako ng takot noon dahil sa ekspresyon ni Jan. Gayunpaman hindi ko siya magawang paniwalaan kasi hindi naman mukhang aswang si Lola Losyang. Lumapit sa akin si Lola Losyang sa kasinabihan ako na wag daw makikipag-usap kay Jan. Isa raw itong taksil kagaya ng kakambal nito. Bukod pa roon delikado daw si Jan kasi isang aswang daw si Jan na nangangain ng tao. Pagtingin ko kay Jan ay umiiling ito. Sumigaw pa siya na hindi raw siya aswang. Si Lola Losyang at ang mga tao raw na baryong yon ang aswang. Maniwala raw ako sa kanya. Tumawa lang si Lola Losyang.
Saka hinila na ako paalis sa silid na yon. Nang subukan ko pang lingunin si Jan ay pinigilan na ako ni Lola Losyang. Ayon sa kanya, naligaw daw si Jan kasama ang kakambal nito. Alam daw nilang mga aswang ito kaso nagtaksil daw ang mga ito at pumatay pa ng mga taong nakatira doon. Kaya naman ikinulong na lang daw nila si Jan. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabi niya. Sinabi pa ni Lola Losyang na pasalamat daw si Jan kasi hindi pa siya pinapatay at maswerte daw ako dahil nailigtas ako ni Lola Losyang sa kamatayan. Baka daw kasi sugurin ako ni Jan at patayin kung hindi niya ako napuntahan ng maaga. Ngiti na lamang ang itinugon ko. Huminto kami sa paglalakad saka ako tinapik ni Lola Losyang bago siya umalis. Naaalala ko pa ang sinabi niyang sumunod daw ako sa patakaran at isa raw doon ay hindi pagpasok sa kulungan. Napahigpit na lamang ang hawak ko sa walis. Hindi ko alam kung sinong papaniwalaan ko noon, Sir Eric. Pero malinaw sa akin noon na gusto ko nang umalis sa lugar na yon. Buong maghapon ay tahimik lang akong nagwalis sa buong baryo. Napapansin ko yung iba na napapatingin sa akin at yung iba ay nilalapitan pa ako saka inaamoy. Ang weirdo kung tutuusin pero iniisip ko na lamang na baka ganoon lang sila sa baryo na yon. Bandang 6:00 ng gabi, habang nagwawalis ako sa harapan ng aking bahay ay nakita ko si Hiro na naglalakad palapit sa akin. Sinabihan niya ako na oras na raw ng pahinga. Kinuha ni Hiro ang aking walis at akmang aalis na nang pigilan ko siya. Tinanong ko si Hiro kung may paraan ba kung paano makaalis dito. Dagdag ko pa na ayaw ko sa lugar na yon at narinig ko pa ang sinabi ni Jan na aswang ang mga tao doon. Sinabi ko pa sa kanya na base sa itsura ni Hiro, mukhang hindi naman siya aswang. Mahinang tumawa si Hiro bago sumeryoso ang muka. Sinabi niya sa akin na ang tanging daan paalis sa lugar na yon ay maging katulad nila. Hindi ko na nagawa pang magtanong ulit nang maglakad na siya paalis. Napabuntong hininga na lamang ako. Pagtingin ko sa paligid ay napansin kong wala na palang tao sa paligid maliban sa akin. Noong mga oras na yun natatakot ako kahit wala man lang nangyayaring masama. Kakaiba ang aura ng paligid at hindi ako komportable doon. Babalik na sana ako sa aking bahay nang makarinig ako ng mga hagikgik sa hindi kalayuan. Pagtingin ko sa paligid ay nakita ko ang 3 bata. 2 lalaki at 1 babae. Nasa edad 7 taong gulang na sila. Nakangiting huminto sila sa harapan ko sa kasinabing maglaro daw kami. Nagpakilala pa sila sa pangalan na Lisa, Luna at Kael. Mabilis naman akong tumanggi at sinabing gabi na ngunit nagpupumilit ang mga bata. Ayon pa kay Lisa, pupunta raw kami sa bukana ng baryo saka mag-uunahan na tumakbo. Kung sino raw ang pinakamabilis yun daw ang mananalo. Saglit akong natahimik. Naisip ko noon na baka yun na nga ang susi para makatakas ako kaya naman pumayag na ako sa gusto nila. Hinayaan ko na lamang sila na hilain ako papunta sa bukana ng baryo. Hindi ko maiwasan masabik noon kasi na sa wakas ay makakaalis na ako ng baryo na yon. Nang makarating kami sa bukana ng baryo ay nagpaalam ako sa mga bata na iihi lang. Pero ang totoo po nun ay tatakas na talaga ako. Nagkatinginan muna ang mga bata bago sabihin sa akin na bilisan ko raw dahil baka hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. Hindi na ako umimik noon at pumasok sa kuweba kung saan din ako nahulog mula sa hukay. Lakad takbo ang aking ginawa. Hindi ko na alintana ang dilim. Nagulat na lamang ako nang mabangga ako sa isang pader. Hindi ako makapaniwala noon na wala ng ibang daanan. Inisip ko noon na kailangan kong umakyat kaya naman nagsimula akong umakyat sa pader. Pero hindi ko pa man naigagalaw ang aking kamay ay isang malakas na ungol ng halimaw ang aking narinig. Pagtingin ko sa aking likuran ay nakita ko ang nangingibabaw na pulang mata sa dilim. Hindi ko makita ng buo ang itsura nito dahil na rin sa dilim ng paligid. Agad na sinugod ako ng halimaw at sa awa ng Diyos ay nagawa kong makailag. Tumakbo ako pabalik sa baryo dahil wala na akong pagpipilian pa. Kinuha ko rin ang kutsilyo sa aking bulsa na lagi kong daladala. Nang makapasok ulit ako ng baryo ay wala na ang 3 bata. Napalingon ako sa aking likuran at halos mahigit ko ang aking hininga nang makitang 3 aswang na nasa harapan ko. Mabuhok ang kanilang mga katawan. Nakangisi sa akin at nakalabas pa ang kanilang mga dila. Napaatras ako habang nakatutok ang kutsilyo sa kanila. Sumigaw pa ako ng tulong pero parang walang nakakarinig sa akin. Sa isang iglap ay sumugod ang lahat ng aswang sa akin. Mabilis kong naiilagan ng isa sa kamalakas na itinulak ang isang aswang sa kasama nitong aswang.
Kitang-kita kung paano saksakin ng kasama niyang aswang ang isa pang aswang. Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa kasama niya. Narinig ko pa ang kasama niyang aswang na nagsabing hindi na dapat mabuhay ang aswang na mahina. Muling sumugod sa akin ang dalawang aswang pero mabilis akong nakakailag. Pumupwesto pa ako sa likuran ng isang aswang at sinaksak ito sa kanyang batok. Natumba ito ng padapa sa sahig. Sumugod pa ulit sa akin ang huling aswang pero nagawa akong makailag. Hinawakan ko ang kamay ng aswang sa malakas itong pinilipit bago siya tinadyakan sa tiyan. Nang natumba ito ay dinaganan ko siya sa kanyang tiyan, saka walang awang sinaksak ang kanyang leeg. Nang maramdaman ko ang kanilang dugo sa aking muka ay saka lamang ako natauhan. Takot akong napaatras habang nakatitig sa tatlong aswang na hindi ko akalain na napatay ko. Sa halip na manatili pa roon ay mabilis na akong umalis doon. Bumalik ako sa bahay ko. At pagpasok ko sa bahay ay laking gulat ko nang makita kong naroon si Lola Losyang. Agad niya akong tinanong kung saan ako galing pero sa halip na sagutin siya ay malakas ko siyang hinawakan sa magkabila ang balikat. Saka sinabihan siya na totoo ang sinasabi niya na may aswang. Dagdag ko pa na tulungan niya na akong makaalis sa lugar na yon. Mahinang tumawa si Lola Losyang. Tinulak niya pa ako. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa akin saka tinanong ako kung tinangka ko bang tumakas. Ayon pa sa kanya kamatayan daw ang parusa doon. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na sigawan siya na gusto ko nang umalis. Sabi ko pa na ayoko na sa lugar na yon. Naaalala ko rin noon ang sinabi ni Jan. Sinabihan ko si Lola Losyang na baka aswang sila at balak nila akong kainin. Malakas na tumawa si Lola Losyang pero kalaunan ay naging seryoso na rin ito. Sinabi niya sa akin na wag na raw ako magmatigas dahil ang tanging paraan para makaalis sa lugar na yon ay ang maging isa sa kanila. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin pero hindi pa man siya nakakasagot ay sunod-sunod na katok ang aking narinig. Pinagbuksan ni Lola Losyang ang kumakatok at nakita ko si Hiro. Tumingin muna ito saglit sa akin saka kay Lola Losyang. Sinabi ni Hiro na may namatay daw sa kanilang lahi. Tumingin sa akin si Lola Losyang bago lumabas ng bahay ko. Hindi ko maiwasan magtaka kung sino ang namatay kaya naman sumunod ako sa kanila. Nagulat ako nang pumunta kami sa bukana ng baryo. Nakita ko sina Luna, Lisa at Kael na wala ng buhay. Punong-puno rin sila ng saksak. Nagsisiiyakan din ang mga tao roon. Lumapit ang isang ali kay Lola Losyang saka bumulong bago tumingin sa akin. Tinuro ako ng ali at sinabing ako raw ang pumatay sa kanila dahil nakita raw niya ako na ako raw ang huling kasama ng tatlo. Agad na nanlaki ang aking mata. Hinanap ko sa paligid ang mga aswang at napasinghap ako dahil wala na ang mga yon doon. Tanging ang tatlong bata na lamang. Noong mga oras na yon na pagtagpi-tagpi ko ang nangyayari. Alam ko na noong oras na yon na aswang ang tatlong bata. Magsasalita na sana ako nang marinig ko pa ang isang ali na nagsabing parusahan daw ako. Mabilis akong tumanggi. Sinabi ko pa na mga aswang ang mga bata at balak akong patayin. Pero sinamaan lamang nila ako ng tingin. Pagtingin ko kay Lola Losyang ay nakangisi siya sa akin. Nagulat ako nang pumalakpak siya habang palapit sa akin. Sinabi niya sa akin na matalino daw ako dahil nagawa ko agad malaman kung sino sila. Napapaatras ako noon. Pagtingin ko sa paligid ay nakangisi sila. Nanginginig na ako sa takot noon dahil alam ko na noong mga oras na yon na aswang ang kalaban ko. Tatakbo na sana ako nang hawakan ako ni Hiro. Nagmakaawa ako sa kanya na pakawalan ako pero tumawa lang ito bago ako hampasin sa batok. Bago ako mawalan ng malay noon lumapit pa sa akin si Lola Losyang. Saka binulungan ako na hindi na raw ako makakaalis doon. At kung sakaling makakaalis man daw ako ay siguradong bangkay na o isang aswang na rin katulad nila. Nagising ako sa mahihinang tapik sa aking pisngi. Pagmulat ko ng aking mata ay nakita ko si Jan sa aking harapan. Agad akong tumayo at napansin kong nasa kulungan ako. Naikuyom ko ang aking kamao sa galit. Napahilamos pa ako sa aking muka dahil sa katangahan ko. Sinabihan ako ni Jan na dinala daw ako sa kulungan kanina ni Lola Losyang. Ayon pa sa kanya nasa panganib daw ang buhay ko. Hindi ko na napigilan na sabihin kay Jan ang nangyari sa akin. Sabi ko pa na kung alam ko lang noong unang beses na pagtapak ko sa baryo na aswang sila ay sana ay nagawa kong makatakas agad. Napabuntong hininga si Jan saka sinabihan ako na dapat daw nakinig na ako sa kanya noong una pa lang. Sigurado daw siyang mamamatay daw ako sa kamay nila at baka maging pagkain pa nila.
Hindi ko na napigilan si Jan na tanungin kung bakit naroroon pa siya sa kulungan. Dagdag ko pa na bakit pinapanatili pa siyang buhay gayong tao siya. Napabuntong hininga na lamang si Jan at sinabi sa akin na siya raw ang magiging alay sa kanilang estatwa. Kaya nga raw tanggap na ni Jan na mamamatay siya. Magsasalita pa sana ako nang makarinig ako ng mga yabag. Pagtingin ko sa labas ng kulungan ay nakita ko si Lola Losyang at Hiro na nakangising nakatingin sa amin. Binuksan ni Hiro ang kulungan at akmang susugod ako nang pigilan ako ni Jan. Binulungan niya ako na wag na raw akong susugod dahil wala na raw akong laban sa kanila. Pinigilan ko na lamang ang sarili ko noon. Masama akong tinignan si Lola Losyang sa kasinabihan siya na isa siyang demonyo. Pero tumawa lamang ito at sinabi sa akin na kung sumunod lang sana ako mabubuhay pa sana ako. Hinawakan ni Hiro ang aking braso. Ganoon din ang braso ni Jan. Pilit ako nagpupumiglas pero masyadong malakas si Hiro. Hinila kami ni Hiro palabas ng kulungan at palabas ng silid na yon. Paglabas namin ay sumalubong sa akin ang mga aswang. Hindi ako makapaniwalang nakikita ko sila mismo. Dinala kami ni Hiro sa bakanting lote kung saan naroroon ang estatwa. Narinig ko pa si Jan na nagsabing oras na raw para ialay kaming dalawa. Binitawan lamang kami ni Jan nang makarating na kami sa harapan ng estatwa. Agad akong tumayo saka itinutok ang kutsilyo sa kanila. Narinig kong tumawa ang isang aswang doon sa kasinabing wala raw kaming laban sa kanila. Ilang saglit pa ay nakita ko ang tatlong bata na inilapag din sa harapan ng estatwa. Pagtingin ko kay Lola Losyang ay sinabi niya sa akin na kami raw ang ipapakain nila sa mga namatay na bata bilang huling pagkain bago raw ito ilibing. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sabihin silang mga baliw. Narinig ko rin si Jan na nagsabing mga demonyo sila at nararapat lamang na nakatira sa ilalim ng lupa. Nagulat ako nang magsigawan ng mga aswang. Sinisigaw nila ang mga salitang patayin sila. Inaamin kong natatakot ako noon pero pinakita ko pa rin na matapang ako. Bumulong sa akin si Jan na wag na raw galitin ng mga aswang. Lumapit sa akin si Lola Losyang saka hinawakan ng aking muka. Agad ko siyang dinuroan na nagpalaki ng kanyang mata. Narinig ko rin ang singhap ng mga aswang doon. Tumawa ng malakas si Lola Losyang hanggang sa tuluyan siyang maging aswang. Ngumisi muna siya sa akin bago sinabing ang lakas daw ng aking loob na hindi siya irespeto. Sa isang igla pa'y sumugod siya sa akin. Akala ko noon ay masasaksak niya ako pero laking gulat ko nang humarang sa akin si Jan. Kitang-kita ko ang pagtago ng kamay ni Lola Losyang sa dibdib ni Jan. Napasigaw ako dahil doon. Minura ko pa si Jan. At tinanong siya kung bakit niya ako hinarangan. Pero sinabi niya lamang sa akin na punong-puno ng panghihina na wala na raw siyang babalikan pa. Kaya kailangan na raw niyang mamatay. Tuluyang pumikit ang mata ni Jan kasabay ng paghuhugot ni Lola Losyang ng kanyang kamay sa dibdib nito. Nanginginig na ako noon, Sir Eric. Hindi ko na alam noon kung anong gagawin ko noong mga oras na yon. Napatingin muna ako sa paligid at nang mapansin na may daan sa aking likuran para makatakas sa kanila, ay agad na akong tumakbo papunta doon. Pero hindi pa man ako nakakalayo ay nagawa na akong harangan ni Hiro. Agad akong sinugod ni Hiro pero mabilis akong umilag. Sinipa ko si Hiro sa gitnang parte niya bago walang awang sinaksak siya sa likod. Narinig ko pa ang sigaw ni Lola Losyang. Pagtingin ko kay Lola Losyang ay nanlaki na ang mata nito. Lumapit ito kay Hiro saka ilang beses na tinawag itong anak. Hindi pa ako makapaniwala noon na anak niya pala si Hiro. Tumayo si Lola Losyang saka muli akong nilingon. Bago pa man niya ako masugod ay tumakbo na ulit ako palayo sa kanya kaso nagawa akong harangan ng tatlong aswang. Narinig ko pa ang sinabi ng isang aswang na pinatay ko raw ang kanyang anak. Wala akong nagawa noon kung hindi ang labanan sila. Sa awa ng Diyos ay marunong pa rin ako sa pakikipaglaban. Dahil na rin sa pagiging sundalo ko. Sinaksak ko ang isang aswang sa likod habang ang isa naman ay sa mismong muka. Nang harapin ko ang isa pang aswang ay nagulat ako nang itulak niya ako. Akala ko noon ay mapupunta ako sa lupa pero may sumalo sa akin. Pagtingin ko sa nilalang na sumalo sa akin ay nakita ko si Lola Losyang. Bago pa man niya ako makalmot ay agad akong nakatayo at sinipa siya sa kanyang tiyan. Napaatras ako habang nakatingin kay Lola Losyang. Nakakapagtaka nga rin noong mga oras na yun dahil walang sumusugod sa akin. Tanging kaming dalawa lamang ni Lola Losyang ang magkaharap at parang walang pakialamang iba. Sinamaan ko ng tingin si Lola Losyang saka sinabihan siya na paalisin niya na ako. Dagdag ko pa na hindi ako nararapat sa baryo na yon. Malakas na tumawa si Lola Losyang pero kalaunan ay sumeryoso siya.
Sinabi niya sa akin na magkaroon daw kami ng isang kasunduan. Muling napasinghap ang mga aswang base sa reaksyon nila. Alam kong yun ang unang beses na nakipagkasundo si Lola Losyang. Tinanong ko si Lola Losyang kung anong kasunduan ba yun. Ngumisi siya saka sinabi sa akin na maglalaban daw kaming dalawa. Kapag nanalo daw ako ay ituturo niya raw sa akin ang daan paalis sa baryo na yon. At pangakong hindi na raw ako papatayin. Pero kapag nanalo raw siya ay iaalay ko raw ang sarili ko bilang pagkain sa lahat ng aswang doon. Naikuyom ko ang aking kamao. Hindi ko alam noon kung papayag ba ako sa gusto niya. Sinabihan ko si Lola Losyang na siya na lamang ang kakalabanin ko at pumayag naman siya agad. Mahina akong tumawa at sinabing niloloko niya lamang ako pero nagulat ako nang kagating niya ang kanyang sarili. Tumulo sa lupa ang kanyang itim na dugo saka sinabi niya sa akin na yun daw ang patunay na susunod siya sa usapan namin. Nag-isip pa ako ng ilang saglit noon, Sir Eric, bago ako tumango. Laking gulat ko na lamang nang sumugod na si Lola Losyang sa akin. Agad ko naman itong nailagan pero hindi ko inaasahan ang susunod niyang ginawa. Yumuko si Lola Losyang at malakas akong kinalmot sa aking tagiliran. Napadaing ako sa sakit pero ginawa ko na yung pagkakataon para saksakin si Lola Losyang sa kanyang likod. Napasinghap ang mga aswang doon. Masama akong tinignan ni Lola Losyang bago siya tumayo. Akala ko noon ay susugurin niya ako. Pero sinabi niya sa akin na ihahatid niya na ako sa labas. Napangisi ako noon dala ng tuwa pero pinanatili ko na rin ng seryoso ang aking muka. Hindi na ako umimik noon at sinundan si Lola Losyang. Hindi na ako makapaghintay noon na makaalis sa lugar na yon. Akala ko ay sa kuweba kami dadaan pero dumaan kami noon sa kabila pang kuweba at doon ko nakita ang hagdan na gawa sa baging. Nauna si Lola Losyang umakyat kaya naman mabilis na akong umakyat pasunod sa kanya. Nang makarating ako sa gubat kung saan ako nanggaling ay nakangiti kong hinarap si Lola Losyang. Pero nagulat ako sa sobrang sama ng kanyang tingin. Agad niya akong sinugod. Pero nakailag ako. Sinabi niya sa akin na ayaw niyang mapahiya sa kanyang mga nasasakupan kaya dapat lang daw na madala niya ang katawan ko sa kanila. Sinabihan ko naman siya na isa siyang manloloko pero tumawa lamang siya. Susugurin niya pa sana ako nang makarinig kami ng sunod-sunod na putok ng baril. Nagkatinginan kami ni Lola Losyang. Akala ko ay susugod pa siya pero mabilis siyang tumalon sa hukay habang naiwan naman akong tulala. 2 putok ng baril pa ang aking narinig bago ko makita si Basti. Nanlaki pa ang aking mata nang makita ko siyang may kasamang 2 lalaki. Agad kong niyakap si Basti saka sinabi sa kanya na akala ko ay mamamatay na ako. Sinabi ko pa sa kanya na nakakita ako ng totoong aswang. Tinignan muna ako ng mariin ni Basti bago niya ako batukan. Sinabihan niya ako na bakit daw hindi ako bumalik sa lugar na dapat magkikita kami. Alalang-alala raw siya kaya naman manghingi na agad siya ng tulong sa mga ngasong nakasalubong niya. Tinanong ko si Basti kung sa kanila ba nanggaling ang putok ng baril at tumango naman siya. Muli niya akong tinanong kung ano raw ang nangyari sa akin at doon ko ikinuwento sa kanya ang nangyari. Wala akong iniwang detalye. Sinubukan ko pang ipakita sa kanya ang hukay pero nakakapagtakang wala na ito doon. Malakas na tumawa na lamang si Basti at sinabi sa akin na nababaliw na ako. Ayon pa sa kanya kanina pa raw sila pabalik-balik doon at wala naman talagang hukay doon. Tinignan ko pa ang lupa doon at wala ngang hukay noon. Para bang bigla itong naglaho. Inisip ko na lamang noon na baka sa iba dumaan si Lola Losyang at wala na ring saysay kung sakali man ipaglalaban ko pa ang na may hukay doon. Ang mahalaga noon ay buhay ako. Sinabi ko na lamang kay Basti na naligaw ako at doon ay naniwala na sila. Noong araw din na yun ay tulala lamang ako, Sir Eric. Habang ginagamot ako ni Basti ay sinisermonan niya ako. Gusto ko ngang sabihin sa kanya na aswang ang gumawa ng mga sugat ko pero alam kong pagtatawanan niya lamang ako. Noong araw din na yun ay nakalabas kami ng gubat sa tulong na rin ng mga mangangaso. Pinatuloy nila kami noon at doon ko po naranasan ang tunay na pahinga. Hanggang isang araw habang nagpapahinga ako sa bahay na tinutuluyan namin, nagulat ako nang pumasok si Basti sa bahay. Punong-puno ito ng sugat kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Nanlalaki ang matang tinignan ako ni Basti saka sinabi sa akin na nakakita daw siya ng aswang. Natatakot daw siya na baka habulin siya ng mga ito. Pinilit kong pakalmahin si Basti saka sinabihan siyang kumalma lamang. Doon din sinabi ni Basti na muntikan na raw siyang mahulog sa hukay kung hindi lang siya nakakapit sa isang baging.
Sinabi rin ni Baste na hindi daw siya makapaniwala na totoo ang sinasabi ko noon. Sa halip na sagutin pa siya ay sinabihan ko na lamang si Baste na umalis na kami dahil siguradong hahabulin kami ng mga aswang. Noong araw na yun agad kaming umalis ni Baste. Habang naglalakbay kami ay nagkikwentuhan pa kami ng karanasan namin sa aswang. Noong oras na yun napagtanto ko na itigil na ang pagiging manlalakbay at manatili na lamang sa syudad upang makamit ko talaga ang tunay na kapayapaan. Pagkatapos ng nangyari ay bumalik na kami sa syudad noon ni Baste. Doon ay nagbagong buhay kami. Nakahanap ako ng mapapangasawa ko noon. Ikinuwento ko rin na sa kanya ang nangyari sa akin at naniwala naman siya agad dahil minsan na rin daw siyang nakakita ng aswang. Ilang taon ang lumipas namuhay kami ni Baste at ng aking asawa ng payapa at malayo sa kapahamakan at aswang. Naisip ko nga noon Sir Eric kung sakali palang nailigtas ko rin si Jan, siguro ay payapa na rin yung nabubuhay kasama namin. Hanggang dito na lamang ang aking kwento Sir Eric. Pero bago ko ito tapusin ay mag-iiwan ako ng isang babala sa inyo. Huwag kayo basta-basta papasok ng gubat dahil hindi natin alam kung sino ang nakatira dyan. Maaaring nasa gubat mismo o nasa ilalim ng lupa. Yun lamang po Sir Eric. Maraming salamat po.